Good day everyone and welcome to my channel. In this video, pag-uusapan natin ang statement of cash flow. Okay, pagka naisip niyo kung ano yung cash flow, syempre ang usapan dito is cash o pera. Wala nang iba kundi pera. Ginagawa to para malaman kung ano yung dahilan ng pagpasok, para makita ko yung mga pagpasok at paglabas ng pera sa isang negosyo. Okay? Merong dalawang method na ginagamit sa paggawa ng statement of cash flow. Isa is direct method at saka yung isa is indirect method. Sa direct method, yun ay talagang purong cash lang at binabase siya doon sa balance ng cash nyo sa ledger ng cash account. Tapos yung indirect method naman, binabase siya sa balance sheet. Ayan, kasi kasama doon yung mga non-cash transactions doon sa indirect method. Okay? Bali, ang gagawin ko ngayon is indirect method. Okay? Ang cash flow ay may tatlong category. Okay, wait lang . Yung una, sa taas nun is operating activities. Ayan, mga dahilan ng pagpasok at paglabas ng pera because of operating activities. And then, pangalawa is yung investing activities. Pagpasok at paglabas ng pera dahil sa investing activities. Pangatlo is yung financing activities. Pagpasok at paglabas ng pera because of financing activities. Okay, ano nga ba yung operating activities? Ano ba yung mga nakalagay doon? So, operating activities, yung dahilan ng inflow, pagpasok ng pera is yung mga benta nyo. Okay, benta nyo, whether pagbenta ng goods o kaya services. Okay, basta mga kinita nyo tungkol sa inyong negosyo. And then, yung outflow naman nun is yung mga ginastos nyo sa inyong negosyo. Ang example na dyan is yung pagbili ng mga inventories, pagbili ng supply, pagbabayad sa mga sweldo, mga gastos nyo, mga gas expense, utility expense, pwede rin yung mga taxes and license, mga ganong gastos. Kaya tubo sa bangko, dito rin siya sa operating activities. At saka ano ba? Ganun basta yun yung mga naandun sa operating activities. Sa outflow. Okay? Sunod naman is yung pakita ko sa inyong sample ko. Sa investing activities naman tayo. Sa investing activities, ano ba yung mga naandito sa investing? Pag sinabing investing, ang pinag-usama dito ay yung mga non-cash, non-current asset nyo o asset nyo. Okay, kaya ng bahay, warehouse, planta, and machinery and equipment, dito sa investing activities yan nilalagay. Magkakaroon kayo ng inflow, ang lalagay sa inflow kapag meron kayong binenta na kahit na ano sa mga binanggit ko kanina, sa mga non-current asset nyo. Okay, sa mga non-current asset nyo. Diba, kagaya sinabi ko kanina, warehouse, machinery equipment, pwedeng service vehicle, yon, magkakaroon kayo ng inflow. At saka outflow naman, lalabas ang pera kung kayo ay nagbenta ng kahit na ano sa mga yon. Okay, lalabas ang pera kasi kayo ay nagbenta. Kapag binenta nyo, kapag papasok na pera, inflow. Okay? Tapos yung huli naman is financing activities. Mga dahilan ng pagpasok ng pera, inflow o outflow sa financing activities. Ang sample niyan is yung naglagak ng perang kapital ha. Dahil pera ang pinag-uusapan na dito, yung may-ari ng negosyo, pwedeng galing sa personal account niya o hiniram niya sa magulang niya o sa kapatid niya, binigay sa kanya o kaya nag-loan sa bangko. Yan yung mga inflow dito sa financing activities. Ang outflow naman is yung withdrawal o nag-withdraw, kumuha ng pera yung may-ari doon sa kanyang negosyo. Yan yung outflow. At saka isa pa is yung pagbabayad ng inutang sa bangko o pagbabayad kung kanino man niya inutang yun. Yun yung dahilan ng outflow sa financing activities. O, ayun. So, nasabi ko na yung pangatlo. Yung tatlong categories na yan. At saka andyan na yan. So, paano nyo malalaman o
Okay, ang lalagay niyo lang natin sa statement ng cash flow is laging yung mga in-enter niyo sa mga libro niyo na mayroong kadikit na cash, whether that yung cash is debit o credit, sila yung mga andoon. Kung maaalala niyo sa una kong in-upload doon sa cash receipt book, binanggit ko rin yung tatlong invoice na ginagamit natin sa magpasok ng pera. Una doon is acknowledged receipt. Di ba ginagamit natin, kunyari sa nag-loan ng bangko, tapos basta yun yung pumasok na pera mo na walang kinalaman sa benta. Yung acknowledged receipt, doon natin ginagamit yon, inflow yon. Tapos yung sales invoice o service invoice naman, yun yung resibo para sa lahat ng ating kita, o sa whether that is sa sales o kaya isa revenue sa service na kita. Okay? Tapos, yung isa naman is cash voucher. Yun ang cash voucher ginagamit natin sa lahat ng outflow. Okay? Sa lahat ng outflow, kung saan yung binayaran nyo, sa lahat ng pinagkagasto sa inyo. Yun. So, pwede nyong gamitin itong mga resibo na to. Tapos, di ba, yung mga sales invoice, sama-sama sila. Tapos, kwentahin ninyo. Yun yung total sales ninyo. Kung yun yung total sales niyo, tapos sa acknowledged receipt naman, ito yung mga pumasok na pera na kakategorize nyo rin kung saan ba sila. Sa financing ba, o pumasok na pera dahil nagbenta kayo ng inyong assets. Yon. And then, pwede rin naman na, tapos yung cash voucher naman, ikakategorize nyo lang siya, i-divide nyo kung saan ba siya. Sa ginastos nyo ba sa operating, sa investing, di ba, dahil bumili kayo ng assets, okay, ng assets or ng current asset, o nagbayad kayo, nag-cash voucher para nagbayad kayo ng inyong loan. So, pwede yung divide, or pwede rin naman na pumunta kayo sa ledger cash account, doon na lang kayo titingin. Okay, so ipakita ko rin sa inyo ngayon dito yung pagkakaiba. Non-bot po tayo. Kasi wala akong alam sa mga bot, kung paano sila nagsusulat sa kanilang libro. Alam ko ang libro nila, pero hindi ko kabisado kung ano yon. So, sa non-bot tayo. Okay? Pag non-bot ka, meron ka 4 na libro: cash receipt book, cash disbursement book, journal, at saka ledger. Okay? Yung kapag, yung iba naman 2 ang libro, usually sa mga service sila is journal and ledger lang. Tapakita ko sa inyo kung paano yung pagsusulat nyo sa libro. Okay. So, didiretso muna dito sa ledger. Okay. 2 tong type na ledger na ipakita ko sa inyo. Okay. Ito yung ledger ng may 4 na libro. So, ang nangyayari kasi dyan, ito, cash receipt book to. So, every month, kinukwenta yung mga sa cash na pumasok, kinukwenta dito. Tapos, saka siya ililipat dito sa ledger. Kaya siya nakatotal na. Ayan. Tapos sa cash disbursement book din. Kinukwenta lahat ng mga nasa cash o kahit na ano yung mga account dito. Tapos isa kaya pa ipopost sa ledger. So kwentado na siya. Kung makikita nyo, ayan, kwentado na siya. Total lang, monthly. Tapos, syempre, kung may debit tsaka credit, i-minus siya. Kung saan yung mas malaking halaga, doon siya itatapat. Ito yung equal. So, ganyan. Paano naman kung sa 2 lang libro mo? Napakita ko sa inyo. Ayan. Para sa mga 2 lang ang books, kanya na ang kanilang ledger. Ayan. So, kumbaga, ganyan. Okay. Kasi, yung mga sa ledger, ganyan sila magsulat. Napakita ko sa inyo. Kung tayong mga may 4 na libro, kunyari ito, cash receipts book, ayan. Kunyari pumasok na pera, personal bank account, tapos ilalagay mo siya cash, tapos para saan yun, capital. Ganyan ang pagsusulat natin. Tapos isunod, bank loan, tapos lalagyan natin siya ng resibo, AR, acknowledged receipt, tapos sa cash siya, 100,000, tapos
ang credit niya, debit yung 100,000 tapos credit yung 100,000. Pag ganyan ang pagsusulat. Tapos yung mga sales, ganyan din. SI ang ginagamit sa, yung nakita nyo SI. Sales invoice. Bali, ganyan ang pagsusulat na may mga 4 na libro. Ganon din sa cash disbursement book. Ayan. Ayan. CB naman, cash voucher to. Ang ginagamit sa cash, sa cash disbursement book. And taxes, BR registration, ayan, credit, and then debit siya sa taxes and license. Ganyan tayo magsulat. So, gusto ganyan yan. Tapos, every monthly, kukwentahin natin. Okay? Tapos, ito na nga. Yung sa, an example lang to ha. Tapos, ito yung, kunya, ito yung ano kasi ginawa ko noon na ano. Pag, yung 4 na libro, ganito lang, ito lang ang sinusulat natin. Yung mga non-cash transaction lang. Yung mga capital lang. Ito, drawing. Drawing ka, nag-withdraw ka ng inventory. Walang cash din na kinalaman. Kasi pag nga cash ang labas natin, sa cash disbursement book, tapos kapag ma-inflow, sa cash receipts book. Ayan. Tapos, ito naman yung example ng ano, sa may 2 libro lang. Ito naman is yung ano, cash, kumbaga pagpasok ng pera nila, una yung cash, debit, tapos capital, ganyan. Nag-capital, nagpasok ng initial investment to, ganyan. Ayan, cash pa rin na pumasok. Halo-halo ang ano nila. Siyempre, pag ilipat nila sa ledger yan, kung ano lang mga cash, ilalagay nila doon. Kaya ganito ang itsura ng kanilang ledger. So, nakaayos na siya. So, dito pa lang, masasort na nila, ano na nila, dito na lang, mabukod-bukod na nila, dito lang sa titingin. Pag bukod-bukod na lang nila kung iyan ba ay sa operational activities, o sa investing activities, o sa financing activities. Depende sa ginamit na resibo. So, maaari kayong maglagay yung kung paano nyo pwedeng singitan nyo dito kung anong klaseng resibo yan para mas madali nyo masort o magpagbukod-bukod pag gumawa kayo ng statement of cash flow. Ay ngayon naman, tayo naman na 4 ang libro, paano naman? Pwedeng titingin na lang kayo sa cash disbursement book at saka cash receipts book, ganyan. Tapos sa kanya isorting o kaya pwede ang tingnan nyo is yung mga resibo ninyo. Ayan. Tapos pupunta na tayo dito sa aking ginawang, wait lang. So guys, ito na yung ating statement of cash flow. Syempre, kunyari sa computer yan, nyo gagawin, ito sample lang to. Ayan. Bali, syempre sa unahan, ang yung business name nyo, kung ano man yun. Tapos ano yung ginagawa natin, statement of cash flow. For the month ended May 31, 2024. O kung ano man yan. Kung isang taon yan, edi for the or pwede rin naman yung kung kailan simula yan, tapos kung kailan yung matatapos, kung para kanyari, 9 months lang, January to ganong, ilang buwan ba yung 9 months? Yun na, parang lagyan nyo ng buwan, basta kung anong date yun sa ilalim, para malinaw. Okay, unang-una syempre, operating activities. Ayan. Sa operating activities, tapos may debit at credit yan. Ito, yung mga sales. Okay? Na nilagay ko to physical store. Kasi kunyari may physical store, kaya may Lazada at Shopee. Ito yung mga benta. Ito yung mga naging benta. Tsaka ito, yung mga inflow to. Basta andito siya sa debit inflow. Pag nasa credit outflow. Yun yung ibig sabihin yan. Kaya mas madali kapag may debit tsaka credit kayo. Kaysa nakadiretso yan, tapos lalagyan nyo lang ng close and open parenthesis. Mas madali maintindihan kung yan add ba o subtract, isa-subtract natin. Ganon. Okay. So, physical store. Ito naman is yung tatlong kunyari tindahan nyo, pwede nyo lang siyang i-total lahat. Total net sales na lang. Okay. Sa lahat na may SI nyo, sales invoice, is i-total niyo yung mga resibo, pwede naman total net sales na lang. Isa lang. Tapos kung meron pa ibang dumagdag na pera, account receivable, may
may nagbayad to, kaya nagkaroon tayo ng pera. So, inflow din siya sa operating activities. Okay, sa outflow naman is yung mga gastos na natin to. Kagaya ng taxes and license, meal expense, gas expense, inventories. Diba, naglabas tayo ng pera dahil sa inventories, miscellaneous o supplies. Ayan, tapos rent expense, utility expense, salary expense. So, ito yung mga example ng mga outflow. Ang gagawin natin, syempre, i-add natin to, lahat ng sales. O kung hindi nyo i-add, kunyari isa lang siya, tapos ito lang i-add nyo. Ayan. Tapos, syempre, i-minus natin yung dalawa. Kung saan yung mas lamang, doon siya tatapat. Tapos, lalagyan nyo ng double rule. Ayan. Tapos, sunod naman is yung ating, ayan, total operating activities. Tapos, sunod naman is yung investing activities. Nakalagay dito zero cash flow. Bakit? Wala tayong perang pinasok at nilabas sa investing activities. Kasi, ang nangyari sa akin is yung ito, kung mapapansin nyo itong statement of changes in equity ko, nagpasok ako, hindi ng house and lot, warehouse, ganyan. Hindi siya for hindi ako naglabas ng pera. Kumaga, hindi galing sa pera ng business. Kung hindi, pinasok ko siya sa negosyo as is. Yun. Kanya service vehicle ko siya pinasok. Kaya hindi natin siya ilalagay dito sa financing, sa investing activities. So, ayun. Pero kung i-ibenta ko yung mga yon, meron tayong susulat dito sa investing activities. Sa inflow. Magkakaroon tayo ng inflow dito. Kaya zero ang aking investing activities. Ayan. Pero sana malinaw sa inyo yun. Basta ko yung mga investing activities, sinabi ko na kanina, yung example na yung mga non-current asset ang ilalagay nyo rito. Inflow kung kayo binagbenta, outflow kung kayo ay bibili. Ayan. Gamit ang pera nyo na nanggaling sa financing activities. Kunyari, malaki yung pera nyo na pinasok sa financing activities, na bibili, kaya nyo bumili ng mga ganun. Di mo ilalagay tayo dito sa investing. Okay, ito naman sa financing activities yung pangatlo. Pinasok na pera, personal bank account. Ayan, 200,000. Tapos nag-loan tayo, 100,000. Tapos nag-withdraw din tayo ng pera, 5,000. Tapos nagbayad din tayo ng loan. Dito rin yan sa financing activities, 10,000. So, i-add mo yan. I-add mo to. Ayan. Tapos, ipag-minus mo siya, 285. 285. Tapos, itong 285, tsaka ito, nakita nyo, yung isa nasa credit, yung isa nasa debit. So, pagka gano'n, nasa credit tsaka debit, yung minus mo siya. Ito ang sagot. Pero kung pareho silang nasa debit, i-add mo siya. Tapos, para malaman yung sagot. Ayan, sana malinaw na yan. Tapos, syempre, para malaman kung ito ba itama, sa inyo ledger. Ayan. Kailangan pareho ng sagot dito. 214. So, dapat pareho ito. Ayan. Tsaka ito, parehas. So, pag the same siya, tama po ang ating ginawa. Okay. So, ayun. Sana maayos na naintindihan nyo na yung ating ginawa. Ayan. Meron lang akong idadagdag bago close to. So, ang nangyari kasi, naging payable natin o bayarin natin yung EWT at saka yung SS Pag-ibig. Payable natin siya kapag hanggat hindi natin siya nilagay dito sa cash sections. Okay? Kunyari, nung panahon nagagawa ka ng financial statement, bayad na siya. Kunyari, bayad na tong dalawa na to, yung withholding tax ng salary expense nyo at saka yung SSS o kaya yung withholding tax ng ng rent expense ninyo. Kunyari bayad na siya. Ang gagawin nyo, isasama nyo lang yung mga withholding tax tsaka itong SSS dito sa cash para hindi sa cash, sa credit cash. Isama nyo lang siya para hindi na natin siya maging payable tsaka hindi na kayo gagawa ng ibang additional entry. Ayan. Para pagdating sa balance sheet natin, bali mawala tong SSS Pag-ibig at saka EWT natin. Mawawala siya. Mawawala kasi naandun na siya sa naka-credit na siya as cash.
So, wala na to. Ayan, kung panahon na gumawa kayo ng financial statement is bayad na siya. Ayan ang sinasabi ko. Kung bayad na. Pero kung hindi, ganyan lang siya. Hindi, pagka gumawa kayo ng financial statement, bababa nyo lang siya, gagawa nyo pa rin siya ng, ng page sa Ledger. Ayan, thank you so much. So, ayun, sana naintindihan nyo kung paano gawin yung statement of cash flow na napakadali lang kapag direct method. 'Di ba? Ang pwede niyo lang maging problema niyan kapag hindi tumugma doon sa ledger nyo yung amount ng inyong statement of cash flow sa ledger. Ibig sabihin, merong nagkulang at may sumobra. So, makakatulong talaga diyan is yung mga resibo isang cash voucher, sales invoice, at saka yung AR acknowledgement na inipon ninyo. Ayan. So, sana naging malinaw kung paano at saka, di ba, sobrang dali lang kung paano gumawa ng cash flow. At madali lang intindihin. Ayan. At dagdag ko lang din kasi merong taga-ibang bansa na sa ibang bansa, mas madali daw para sa kanila na gawin yung indirect method. Ewan ko kung bakit. Siguro dahil kasi yung iba, napansin ko sa ibang bansa is ang ginagawa nila na pag gumagawa sila ng financial statement, is ang inire-read lang nila is trial balance, tapos income statement, tapos balance sheet, and then the statement of cash flow. So, ayan lang. Wala silang statement of changes in equity. I don't know. Maybe yun yung problema kung bakit mas mahirap sa kanila gawin yung kanang financial statement. Kung hindi indirect method ang gagawin nila. Ayun, dagdag ko lang yun. Ayan, sana naintindihan ninyo at sana nakatulong ang itong vlog na to at gagawa pa ako ng mas marami pang ng dagdag na sample para sa paggawa ng statement of cash flow at saka ang susunod ko naman na gagawin is yung iba yung yung magiging forma. Ayun, kasi dito ang ininvest natin is yung ipinasok natin yung mga non-current asset natin as is. So, next time naman is yung from pinasok natin pera, bibili tayo ng mga assets. So, para maiba naman, para mayroong pagsasanay. Parang ganon. Para ibang senaryo, madali lang din gawin. Ayun. Thank you so much sa inyong panonood at hanggang sa susunod na video. Thank you. Bye.